Dito kami magstay na Hotel Oceana ang name. Medyo luma na siya sa labas pero tingnan natin sa loob. Huwag muna nating i-judge ang book by its cover. Ito na yung aming room. Again, nandito tayo sa Oceana, sa Dulangan, sa Puerto Galera. Malayo na to sa White Beach ha. Pero may beach din naman dito. So, umpisa na natin ang room tour. May tambayan dito sa labas. Beach na yan. Mamaya sisilipin natin kung anong itsura ng sand. Tapos yung water, kung crystal clear din ba. Tapos ayun, may pool doon. Mamaya silipin din natin. Pagpasok natin, may isang, I think, double bed, tsaka isang single bed. May aircon. Wala tayong TV, meron lang tayong maliit na working station. Tapos, ito, banyo na to agad. Ayan, maliit lang. May hot and cold shower naman. Ayan, pero makikita natin na luma na talaga siya. Pero malinis and mabango. Yun naman yung importante, malinis at mabango. Hindi ko nga lang alam yung rate dito. Titingnan ko na lang sa Agoda or sa website nila, tapos lalagay ko sa description. If ever magustuhan nyo rin dito, ang isang advantage dito ay tahimik, malayo sa mga party-party, ganun. So, relax lang. Ito yung pool area. Yan, tapos beach na dun. Silipin natin yung beach. Pwede naman yan. Andun yung daan. Ay, oo nga, kahit. Ito pala ang beach front. Kami pala ay hindi beach front. Tapos, hindi ma-fine ang sand dito. Sa Dulangan. Ito ay Barangay Dulangan. Maano siya, parang ma-pebbles. Parang uulan. Okay din naman yung beach dito. Mukha naman siyang malinis. Ginit lang. Grabe init dito. Ito ay, anong tawag ito? Dynamite cheese lang yung palaman. Let's taste. Daming cheese. 10 piso lang ito. Ito ay egg with cheese sandwich. Ito ay pancit canton na pinaluto. Yan. Tapos turn ako sa egg sandwich. Ang total nung aming kinain ay $199. O diba, isa na namang tipid hack. Parang 100 lang ang isa sa amin. Meron ng drinks, meron ng sandwich, pancit canton, tsaka dynamite. Pwede nga din pala mag-order ng rice eh. Hindi ko agad nakita eh, kasi yung isa sa likod namin. Pancit canton, egg and rice yung kinain niya instead na egg sandwich. Anyway, ngayon tayo pupuntang Sabang dahil may nakita kaming doon, bingsu place na nagsaserve din ng coffee. And maganda yung review. Masarap daw yung coffee. Tapos manonood tayo ng sunset. Sana may sunset, maulap eh. Hindi ko alam. Nasa Sabang na kami. Meron naman kaming nakipitang pay parking. Ito malawak nga eh. Kasi maskip yung mga kalsada dito. So maglalakad na lang tayo papunta dun sa Bebe Snow. Yun yung nagbebenta ng bingsu. So, ayan yung parking rates. 50 pesos yung private car. Ito siya.
Katapat ng Pards Lechong Manok dito sa Sabang. So yan, ganito yung itsura sa Sabang. Ito yung pinaka-sentro nila. At may 7-Eleven din. Katabi ng barbecue hotpot. May ATM din. Dito sa park na to, maraming Korean. Kaya maraming Korean restaurant. Ayan, 88 restaurant. Ito may Barberi. So, sana magpagupit eh. Yung pati yung tugtog Korean. Hindi ko alam kung naririnig nyo sa background. Baka naman hindi sila apektado eh, mga nakangiti. Ganda ng mga fruits and veggies. Yan, may Korean restaurant na naman. Diyan ba? Ayun, nakita na namin. Snow Bebe pala. Akala ko Bebe Snow. Ayan, eto na. Ayan, Snow Bebe. Nakita na ako ordering. Ito yung menu. Medyo pricey lang. Ang cute ng store nila. Pati yung lalagyan, ang ganda. May detail. Pero feeling ko ano. Saka ito ba makajapan? Ewan ko. Pero ang ganda. Cute! Ito na yung aming matcha pot ng bingsu. May condensed milk on the side. Magmukbang tayo ng bingsu. Saan ito nilalagay kayo? Hindi ko alam. Kasi matamis pag ginagawa. Kanya-kanyang kuha na. Sa Maynila, bihira kami mag-bingsu kasi walang malapit sa amin. Ay, meron na pala, Bonchon. Okay niya ako at wala. Actually, matamis yung red. Matamis yung red bean. Kaya kahit walang condensed. So, ang verdict namin, matamis siya. Tapos, for me, mas okay pa yung bonchon. Pero syempre, wala namang bonchon dito. For me, bitin siya na good for 2. Tapos masyadong matamis. And medyo pricey. So, kung marirecommend ko ba, try at your own risk. Parang gano'n. Oo, konti na. Sabi ko nga, bitin siya for 2. Solo lang talaga. Tapos pa rin yung price. Medyo mahal. And guess what? Ayan, may Seattle's Best na pala dito sa Sabang. Niloko kasi sa mahal na magkakaroon ng Starbucks. Sabi niya malabo. Pero ayan, meron na nga Seattle's Best. Dito pala masarap mag-food trip eh. May mga street food. Boardwalk na. Ay, may boulevard na. Ayan o, parang isang hilera siya. Puro street food. Kaso, nakakain na kami. Tapos malapit na kami mag-dinner kasi 7 o'clock provided sa hotel yung dinner namin. Ito na yung Sabang Beach. Ha?
Pero dati beach lang siya. Ngayon may ano na, boulevard na siya. Dati Hindi na sand siya to. Oo. Oh, wala na. Wala na yung beach. Wala nang beach. Nangyari. Baywalk tapos ano na. Parang tambayan na lang. Yung isa grabe parang hagdan. Hindi pala siya street food. Mga restaurant pala siya. Tapos mga inuman. Ganun. So ito yung ano. Sabang Boulevard. Kumbaga sa White Beach, di ba may mga inuman. Part dito yung sa Sabang. Tapat din ng beach. Calamares. Ay, raw. Kakaiba yung calamares dito. Oh, may parang paste, tapos may pipino. Hindi kagaya sa Maynila. Tikman natin. May suka. Konti. Ano yung paste na yun? Hindi ko alam eh. Tikman natin. Hindi ko akalain ganun yung quality ng pusit, ang tender. 50 pesos. Sarap. Yan, nasa isang Korean store kami. Daming mga Korean products. So, ito din puro Korean. Ito yung Maxim Coffee sa ano, sa mga K-drama. So, nandito na lang din kami sa Sabang. Pumunta kami dito malapit sa lighthouse. Yung may magandang view. Titingnan natin kung okay ba yung sunset dito. Ayan na yung araw, palubog na. Hindi ko sure kung baka matatakpan or dahil maulap or matakpan siya ng bundok.